GP. Ziki, para ka nasa playpen, no? God didn't say you can live in the world. God didn't say you can live like your lost friends. God saved you to live for Him. Mga kinabuhi kinausap, mga tao mga-encourage ng mga lakad sa Ginoo. Mauna siya ang excitement na to. Nakalimutan ko sa na excitement. Obey with the right attitude. Young people, go back. Are you done? There she is! Look at her! Look at that lady! Wow! Can I get the toe? No! Our room. GP! GP, are you okay? Uy! One more. Hello, boy. Kagigising mo lang. Baba ka? Maglalaro ka? Hi. Hello. GP. Hello.
because you are always free to choose what you want, but you are not free from the consequences of your choice. Sabi ng iba, ligtas naman ako, pwede ko namang gawin yung gusto kong gawin. At total, habang kabataan ko, pwede naman ako mag-enjoy sa kasalanan. At total, kapag tumanda ako, mapagpatawad naman ang Panginoon. Tama po kayo, kahit anong ginawa niyong kasalanan, ay pwede kayong patawarin ng Diyos. Pero yung consequence sa maling desisyon niyo ay hindi na yun maalis. That's why you always have to be careful. And I still remember yung isang babae na pumunta sa church namin. During their kids program, she is just 14 years old. 13, if I'm not mistaken, 13 or 14 years old. At dala-dala niya po yung isang bata. And lumapit ako doon sa babae na yun. Sino yung 13 years old? 13 or 14 years old? Raise your hand. Yung iba mukhang 20 na. Hindi, biro lang. 13, 14. Dala-dala niya ang bata, sir. Dala-dala niya ang bata. And I asked him, sis, kapatid mo yan? Akala ko, pumunta lang siya binabantayan. But at the age of 13, 14, anak niya pala yun. Imagine, 13, 14 years old, meron na siyang anak. At good news, iniwan po siya ng lalaki na nakabuntis sa kanya. And during that time, sising-sisi siya, umiiyak siya, and maybe pinatawad siya ng Diyos, pero yung bunga ng ginawa niyang kasalanan ay hindi mo na maibabalik. Yun yung time na dapat ine-enjoy niya pa muna yung kanyang kabataan. Pero dahil hindi siya naging maingat sa decision niya, and same thing is true, kayo ang pinakaunang target ng ating kalaban kasi kayo ay nagdesisyon. Kapag kayo ay gumawa ng isang choice, binabase niyo lagi ang choice ninyo sa gusto ninyo. Binabase nyo lagi ang choice ninyo sa emotion ninyo. That's why you have to be thankful, mga kapatid, na meron kayong mga pastor na nangangaral ng salita ng Diyos sa inyo. At ang pastor ninyo na nangangaral sa inyo ay hindi yan galit sa inyo. The reason why they are preaching the word of God with boldness because mahal na mahal nila kayo at ayaw nila kayo mapahamak. Yan yung katotohanan. Kaya mga young people, huwag kayong magtampo sa mga pastor ninyo. Bagkus pasalamatan nyo sila sapagkat ang tunay na nangangaral at na pinapagalitan kayo sa mga desisyon niya, yung mga pastor na tunay na nagmamahal sa inyo. Alam niyo, kung kami lang wala naman kami pakialam, bumagsak ka o hindi, pastor pa rin kami, na walang mangyayari sa amin. Pero anong pinaka-blessing ng pagiging pastor? Ako po, kasi naka-witness na ako na makabataan, maaga sila, maayos sila. Pero nung lumaki, alam niyo po mga kapatid, ang pinakakasiyahan ng pastor ay hindi po yung pera. Walang masama na kapag birthday ng pastor niyo, bigyan niyo siya. Walang masama bilang token ng appreciation ninyo. Pero maniwala kayo, ang pinakamasaya sa pagpapastor ay marami ka mga kabataan na nakikita na nababago ang kanilang buhay. At yung buhay na walang direksyon ay nagkakadireksyon because natuto silang sumunod sa salita po ng Panginoon. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning Grabing buzzer beater o overtime. Service error. Man, napay chance. Napay chance and group 2.
Group number 2 will